Sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, purihin ho natin ang Panginoon sa pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa programang Katotohanan Live Edition. At ganun din, patuloy ho namin kayong binabati. Saan man po kayo naroon, sa mga sandali pong ito, naway madatnan po kayo ng programang ito na nasa maayos na kalalagayan. At pinupuri din natin ang Panginoon sa pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob upang makasama po natin si Pastor Melvin Hamora sa programa pong ito. Pastor, isang magandang gabi sa iyo. Ayan, maraming salamat Pastor Bjorn at sa lahat po ng ating pong tagapakinig. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. At nawa sa atin pong discussion ngayon pong gabi ay matuto po tayong lahat. Makita natin yung pagpapala, yung pag-ibig at yung mensahe ng Panginoon na nais niyang iparating sa bawat isa. So Pastor Bjorn, siguro ituloy ko na sa pagbati. Sige, Pastor. Una po sa lahat ay yung akin pong binabati yung akin pong bagong distrito ngayon dito po sa General Trias 1. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga elders dyan, mga members natin, mga leaders natin sa church at ganoon din sa lahat ng atin pong mga kaibigan na nanonood ngayon at sumusuporta sa programa pong ito at ganoon din sa mga kasama po natin sa pag-aaral ng Biblia na nagnanais ding matuto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. At nais ko rin pong batiin ang mga kapatiran po dyan sa General Trias Distrito. Kami po ni Pastor Melvin ay magkatabing distrito ang amin pong pinaglilingkuran. At binabati ko rin po ng isang maligayang panonood ang mga kapatiran dyan sa Mary Holmes Seventh-day Adventist Church. Sina Brother Dennis Romo, kapatid na Francis Camus, ganoon din Sister Joy, at saka si Brother Edwin Olivares dyan po sa Mary Holmes Seventh-day Adventist Church. Ang ating mga kaibigan dyan, aking mga kaibigang pastor, dyan po sa may parting Isabela at Cagayan, si Pastor Michael Raimundo, Pastor Roel Eda, at saka si Pastor Eddie Lorlana. Ganon din ang aking kaibigang pastor dyan sa Flora, Payao, si Pastor Lito Wigan. Sina Sister Nonata Thompson at Brother Emil at Shirley Santos dyan po sa Australia. Ganon din si Brother John Cantawi, Sister Susan Garolacan na nasa US po ngayon, at ganon din Sister Jubes Medina de la Torre at saka si Brother Wilson dyan po sa Winnipeg, Canada. Muli po, mga kaibigan at mga kapatid, samahan niyo po kami sa sa programa pong ito. At tayo pong lahat ay mabless sa mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan at babasahin na magmumula sa banal na kasulatan. Ang atin pong programa po ngayon ay pasisimulan po natin sa isa pong tatalakaying paksa ni Pastor Melvin. At kung kayo po ay may mga katanungan, mga kapatid, maaari po kayong magpadala ng inyo pong message or tumawag po after po ng pagtalakay po ni Pastor Melvin. Kung kayo po ay nagnais tumawag, ito po ang mga numero na pwede po ninyong tawagan: 0961-722-7777, 0961-722-7777, at 0945-833-7000, 0945-833-7000. Ayan. So, Pastor Melvin, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon upang talakayin natin ang isang mahalagang mensahe o leksyon na masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Kung paano ba tayo inaaring ganap sa harapan ng atin pong Panginoon. Ayan, so maraming salamat Pastor Bjorn. At alam mo, itong ating magiging topic ngayon ay isa sa mga topic na talagang importanteng talakayin natin sa panahon ngayon sapagkat marami ngayon ang lumalabas na iba't ibang uri ng pananaw pagdating sa justification. Ang ilan nga sinasabi nila ngayon at binibigyan nilang diin na ang justification ay sa pamamagitan ng gawa ng tao na kung wala yung human effort, hindi ka ma-justified. So, kaya nga yung pinaka-main topic or title po natin ngayon ay not justified by the works of the law. So ito po siguro yung ating titingnan mga kapatid. Ano ba itong works of the law na kung saan ay hindi tayo inaaring ganap? Una po niyan, mababasa po natin ito sa aklat po ng Galatia
chapter 2 verse 16. So siguro basahin po natin sa NIV version, Galatians chapter 2 verse 16. Ayan. Para nang sa ganun ay makita po natin yung binabanggit po ng talatang ito. Okay. Ang sabi po ng talata, Galatians 2:16, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. Ayan. So pansinin natin dito mga kapatid at Pastor Bjorn, ano? Sabi dyan sa talatang yan, know that a person is not justified by the works of the law. So ngayon, alamin muna na siguro natin, Pastor, ano ba itong works of the law na binabanggit sa atin ng Galatians 2 verse 16? Kung titignan po natin, yung works of the law rito ay anumang uri ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, mapamoral man yan or ceremonial. Yan po yung konteksto niyan sa Galatians chapter 2. Na kung saan ang gusto natin, ang gusto ng mga tao ay makuha yung favor ng Diyos para siya ay iligtas o kaya naman ay magkaroon siya ng pabor mula sa Diyos. So, sangayon nga sa Bible commentary natin, meron po tayong bagong Bible commentary ngayon, yung Andrews Bible Commentary. Available po siya ngayon sa Biblical Research Institute. May kita nyo yan. Ewan ko lang sa Amazon, Pastor. Pwede siguro kayong mag-order dyan. Ang sabi ron, sa page 1693, ito yung sabi. Sabi rito, the praise works of the law refers to any act of obedience to God's law, whether moral or ceremonial, done in an attempt to earn God's favor. Paul's point is that those actions themselves will never be sufficient to put a person in a right relationship with God. Pasanin po natin sa ating commentary, yun daw action na yon na ginagawa ng tao para makuha yung favor mula sa Diyos ay hindi sapat para yung ating it can only condemn us. It cannot reunite us with God since we humans cannot earn God's favor through our obedience. The only hope we have is to trust in what God has done for us through Jesus Christ. So maliwanag po sa ating Bible commentary na yung pagsunod natin dito ay hindi po siya makakapag-reunite sa atin sa Diyos, kundi ang tanging pag-asa na meron tayo ay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kung gusto ko mong balikan natin yung talata, ang sabi ng talata, know that a person is not justified by works of the law. Ngayon, pag binasa po natin yung ibang sulat ni Pablo, kasi sa ibang talata, gaya ng Romans chapter 3 verse 20, tingnan po natin, Romans chapter 3 verse 20, ay in-expound ni Paul yung kanyang nais sabihin patungkol sa hindi tayo ma-justified ng works of the law. Pasanin po natin ito. Ang sabi rito sa talata, Romans chapter 3 verse 20, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sins. Sa madaling salita, Pastor Bjorn, yung kautusan, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakaalam kung ano ba yung kasalanan. Kaya naman, hindi yung kamalayan mo sa kasalanan ang makapag-justified sa'yo, kundi dapat hiwalay dito. Isang pinagmumulan ng righteousness natin na siyang makapagbibigay sa atin o makapag-declared sa atin na righteous. Pansinin niyo pa po sa may verse 28, Romans chapter 3 verse 28. Meron pang ganitong pangungusap. Sabi diyan, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. So maliwanag po rito mga kapatid na ang tao daw ay justified by faith apart from the works of the law. So sa madaling salita, makikita po natin na hindi po tayo ma-justified sa ating pagsunod ng moral law o ng kautusan, kundi tayo po ay madideklara lamang justified by faith. Kaya nga dito, kung papansinin natin, yung context po ng Galatians chapter 3 ay napaka-importante niyan. Una, sabi rito sa Galatians chapter 3 verse 2,
Ang tanong nga ni Paul ang tanong niya, did you receive the Spirit by the works of the law? Yun ang tanong niya sa mga taga-Galacia. Natanggap niyo ba ang Espiritu dahil sa gawa ng kautusan? Pagdating sa may verse 5, ang tanong naman ni Paul, so again I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law? Talagang ine-emphasize niya, dahil ba sa pagsunod niyo sa kautusan, kaya naranasan niyo yung miracle at yung Holy Spirit sa inyong mga buhay? Sabi niya, or by believing what you heard. May contrast kung sa pananampalataya ba doon sa napakinggan nyo. And then pagdating sa may verse 10, ito yung sabi ng talata Sa verse 10, for all who rely on the works of the law are under a curse. Nasa ilalim ng sumpa, gaya ng nasusulat. Curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Verse 11, clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. So dito, Pastor, makikita natin na ang Holy Spirit ay hindi natatanggap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi ng pananampalataya sapagkat yung umaasa sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa at walang sino man na umaasa sa kautusan ang aariing ganap. Kaya nga balikan natin yung chapter 2 verse not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. Dito maliwanag na nagdidiinan sa atin na ang tao ay hindi inaring ganap ng gawa ng kautusan, kundi ng pananampalataya kay Jesus. Sabi pa diyan, so we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. Alam mo, Pastor, nung pinag-aralan ko itong word na faith in Jesus, sa Greek pala ito ay pistios ioso Christou, o maaari siyang i-translate na the faith of Jesus or the faithfulness of Jesus. So meaning, makikita natin na yung basis ng ating justification ay yung katapatan ni Jesus. Kaya pagdating dun sa talata, sinundan pa siya ng pangungusap na sabi dyan, sabi rito, so we too have put our faith in Christ. Magtiwala tayo sa Kanya kasi dahil sa Kanyang faithfulness na siyang naging basis ng ating justification, pag nagtiwala ka sa Kanya, ikaw rin ay madya-justified at not by the works of the law. So dito may kita natin yung importansya, Pastor, ng pananampalataya kay Jesus na siyang tanging paraan upang ang tao ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, Pastor. Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong malalim talaga na pag-ibig sa atin. Na bagaman tayo ay nalayo, nagkasala sa Kanya, pero in-offer niya sa atin yung pinagkakaloob niya sa atin yung regalo niya. Libre. Ito yung kaligtasan at tayo'y itinuturing, ibinibilang na ganap sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala at pananampalataya natin sa Kanya. Tama yung binabanggit din dito sa Pastor Melvin sa aklat ng Tito. Ang sabi niya ay ganito, mga kapatid. Titus, ang talata po ay Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang sa talatang 5. Titus 3, sabi dito, sige, punta na natin sa Tagalog, mga kapatid. Ayan. Ngunit nang mahayag ang kagandaang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang Kanyang pag-ibig sa tao, 5, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawan ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Alam mo, Pastor Melvin, pag tinitignan ko yung pamamaraan ng Panginoon sa pag-aaring ganap, ang nare-realize ko dito, Pastor, ay yung matuto tayong kumilala
sa ating mga sarili na talagang walang-wala tayo at matuto tayong kumilala na kung ano ang meron sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Totoo Okay? yan. Kasi hanggat ipinaglalaban natin yung sarili natin, ipagpipilitan natin yung mga contribution nating nagagawa. Okay? Pagpipilitan natin yun. Pero napakagandang ma-realize natin na dumipende lamang tayo sa Panginoon at magtiwala doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At kung yun ang magiging karanasan natin, Pastor, ito'y magiging inspirasyon natin eh. Ito'y magiging inspirasyon natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi siya magiging lisensya para gumawa ng kasalanan, kundi kalakasan para gumawa ng Kanyang kalooban. Kaya tama yung binanggit ni Juan, di ba? Ni Paul sa Romans, ano? Sabi niya dito, Roma 6:1. Ano nga ang ating sasabihin? 6:1 ng Roma. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga mabubuhay pa riyan? So, yung grace ng Panginoon, bagaman amazing talaga yung grace ng Panginoon. Bagaman lumalawak, dumadami, sabi doon kapag tayo ay nagkakasala, pero hindi ito yung magiging license natin to commit sin. Bagkus ito nga yung inspirasyon natin para gawin yung nais ng Panginoon sa atin pong mga buhay. So yung taong iniligtas, yung naring ganap, Pastor Melvin, nandun yung desire niya na susunod siya sa kautusan ng Panginoon. Nandun yung resulta sa kanyang buhay. Nasa kanyang buhay yung resulta ng justification, which is ito yung pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Yan. Saka ito nga, Pastor Bjorn, ito yung nakakalungkot minsan kapag napakinggan ko yung iba na nagtuturo na talagang pinagpipilitan na meron siyang ambag o meron kang ambag sa iyong kaligtasan. Na even yung response mo daw ay ambag mo na yon. Pero pag tinignan kasi natin, halimbawa itong Ephesians chapter 2, napaka-powerful ng text ito. Sabi kasi diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pasinin natin ito. Sabi rito, sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi daw ito sa ating sarili. Ibig sabihin, kahit yung ating response, kahit yung ating faith, kaloob ng Diyos ito eh. And then sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ngayon, kapag sinabi natin na meron tayong bahagi dyan, halimbawa sinabi natin, response natin, nag-response ako eh. Diba? Ang ginawa ko, nanampalataya ako, kaya ako naligtas. Ang sabi ng talata, hindi sa gawa para hindi ka magyabang. Ngayon, kapag inangkin mo na hindi, akin yung faith na yon, kaya ako naligtas, mawawala ng saysay yun, nagyabang ka, di nadipit tuloy yung talata. Di ba, hindi mo po pwedeng iyabang sa Diyos na hindi nanampalataya ako, Lord kaya ako naligtas. May ambag ako dyan Effort ko yun Hindi po yun effort. Ano po, kundi yun yung ating response sa Diyos, pagkilala natin na sa ating sariling kakayahan, wala tayong kakayahan na iligtas yung ating sarili. Kaya naman, ang sabi nga ni Ellen White, yung faith ay parang kamay na nakaunat yan na ganyan, na umaasa ka sa pagliligtas na gagawin sa iyo ng Diyos. Kumbaga, hopeless ka. Wala kang kakayahan na iligtas ang iyong sarili. Kaya nga sabi ng text, ito ay hindi sa gawa para ang sino man ay huwag magmayabang. Ano po? Ito po ay by grace talaga. All of grace ang salvation po natin, mga kapatid. May statement din si Ellen White, Pastor Melvin, na yung sinabi niya yung salvation ay mula sa umpisa hanggang sa matapos, sabi niya ay gawain ng Diyos. May ganun siyang statement. Totoo yan. So, sana wag din tayong ma-misinterpret, Pastor, na sasabihin na ayaw na ng kautusan ng dalawang pastor na ito.
Kundi gusto lang nating sabihin sa ating mga taga-subaybay na ilagay natin sa tamang lugar yung kautusan ng ating pong Panginoon. Para bagang yung kanyan, karawahe, Pastor Melvin. Ewan ko kung may nagawa ng karawahe ngayon na nilalagay sa unahan ng kabayo. Wala pa, syempre. Mahirap yan. Babangga. Tinutulak na ng kabayo. Ewan ko kung may ganun na. Pero ang pagkakalam ko, hinihila talaga ng kabayo. Ano, Pastor Melvin? So, gano'n lang po yun. Ang taong inaring ganap ng Panginoon, laging magre-resulta sa kanyang buhay yung pagsunod sa kautusan. Ito yung issue ni James Doon sa James chapter 2. Actually, kahit sa chapter 1. Madami nagkiklaim na may faith sila sa Panginoon. Pero nung evidence mo, sabi ni James sa kanila, show me your faith. Paano mo ipapakita ang iyong faith? By doing the law of God. By keeping the law of God. So, yun yung challenge na pinag-uusapan doon sa James chapter 2. Ayan. Maraming salamat, Pastor. So, ngayon ay dadako tayo sa mga pinadalang katanungan ho sa atin dito. Ano ho? Sa natin next ng atin pong mga taga-subaybay. Sige ho. Siguro, umpisahan natin sa isang tanong na napaka-importante. Kaso hindi siya nagpakilala sabi niya sa slide number 3, mga kapatid. Totoo po ba na ang mga higante na naispiyahan nila Aaron noon ay mga anak ng fallen angel sa tao? Saang mga talata po kaya ito at ito pwedeng pag-aralan? Nag-ispiya ba si Aaron? Mukhang ang tinutukoy nila ay, teka lang, si Aaron, mukhang tinutukoy nila ay sila sila Caleb. Oo, tsaka diba? si Joshua. Tsaka si Joshua, pati yung 10 spies. Baka yung kaya yun, or kasi may nababanggit din dito, Pastor, na mga anak ng fallen angels. O siguro, sige, puntahan natin siguro yun sa Numbers chapter 13 and 14 kasi yun Sige, mga kapatid. Numbers, okay, 13, yan. Umpisahan natin, mga kapatid, sa versikulo 25. Ayan. Sige, babasahin ko yung talata, Pastor, ha? Sige. 13:25. Umpisahan natin sa 25, mga kapatid. Puntahan ho natin yung Tagalog. Magtatagalog na ho tayo. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. 26. At sila'y yaon at nagsiparoon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng parang sa Kades at kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan at ang kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Verse 27. At kanilang sinaysay sa kaniya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing iyong pinaparoonan mo sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. Tuloy-tuloy ho natin. Gayunman ang mga bayan na tumitira sa lupaing iyon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan at mga Hiteo at mga Jebuseo at ang Amoreo ay tumatahan sa bundok at mga Kanineo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa pangpang ng Hordan. 30. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi ang lupain
na aming pinaroonan upang tiktikan na isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Ayan na, ngayon nabanggit ng malalaki. Sige. At doon nakita namin ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Ayan. So, siguro yung sa verse 33, yung gusto nilang makuan dyan, Pastor, kasi giants nga naman kasi ang binanggit po dyan or Nephilim. Ito raw po ba ay mga anak ng mga fallen angel sa tao? Siguro may reference siya, Pastor, kaya siya nakapagtanong ng ganito. Marahil na iuugnay nila ito doon sa Genesis chapter 6. Ano? Genesis chapter 6 na may nakabanggit kasi dyan, mga kapatid. Siguro puntahan na natin yung talata bago po paliwanag ho ni Pastor Melvin. Ano ho? May binabanggit po kasi dito, okay, sa aklat po ng Genesis chapter 6 verse 2 and 4. At nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at nagkanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang mga naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Siguro, Pastor, ayan yung pinaka-background ng kanyang katanungan. Isipin na lang natin ng ganun para mas mapaglingkuran pa natin yung mas maluwang na pwedeng maging parte ng kanya pong katanungan. Ito po yung mga higante po ba na yan, Pastor, ay resulta ng pag-aasawa ng fallen angel sa mga tao? Ayan, maganda yung tanong ng ating kapatid. Siguro kaya nabanggit niya sa tanong niya na naispiyahan nila Aaron kasi si Aaron at si Moses naman ang nagpadala doon sa mga spices na yun. Ano po? Sa kanila nag-report. Sa kanila rin nag-report. So, una po sa lahat, mga kapatid, maraming po salamat doon sa question na inyo pong pinadala. Makikita po natin na may binabanggit talagang mga Nephilim. At itong mga Nephilim na ito, sangayon po sa bilang na binasa ni Pastor Bjorn, ay tumutukoy ito doon sa mga uri ng tao na malalaki, na matatangkad, na kung saan, pagdating po sa Genesis chapter 6, may binabanggit na rin sa ating giants. Kasi giants yung pagkakagamit doon o mga higante sa Tagalog. Pero, alam niyo po mga kapatid, na sabi kasi ng Matthew chapter 22 verse 30, basahin po natin ito, ang mga anghel, hindi po yan nag-aasawa. Well, in fact nga, pag tinignan po natin ang mga angels or mga spirits, ito po ay wala talaga silang gender talaga na kagaya ng sa atin. Sabi diyan, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa ni mga mapag-aasawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. So dito sa text na to, makikita natin na hindi nag-aasawa ang mga angel. Kaya yung question dito, na anak ba ito ng mga fallen angels, ay ang sagot po natin dyan, hindi po sila anak ng mga fallen angels. Bagkos, pag tinignan po natin, pag binaybay po natin ang sulat ng Biblia, masasabi natin na yung anak ng Diyos, kasi may binabanggit sa Genesis chapter 6 na anak ng Diyos Yung anak ng Diyos po doon ay most likely tumutukoy po ito sa mga anak ni Seth. At yung anak ng tao, tumutukoy naman sa anak ni Cain. Sabi nga ni Ellen White, merong ganyang pangungusap sa Ellen White dito sa Patriarchs and Prophets, page 81. Ang sabi ni Ellen White ganito, the sons of God saw the daughters of men that they were fair. The children of Seth, ayan, so yung mga anak ni Seth, attracted by the beauty of the daughters of Cain's descendants, displeased the Lord by intermarrying with them. Many of the worshippers of God were beguiled into sin by the allurement that were now constantly before them, and they lost their peculiar holy
character. So, sa ayon po sa sulat ni Mrs. White, yung sons of God, tumutukoy ito doon sa anak ni Seth, and then yung daughters of men, tumutukoy naman ito sa mga anak or descendant ni Cain. At ito pong mga higante na ito, siguro hindi naman po ito yung higante talaga na sasabihin natin na paa pa lang niya ay kasing height na natin. Kasi maging sa ibang mga talata, gaya sa Deuteronomy chapter 2, verse 10 hanggang 11, at Deuteronomy chapter 2 pa rin, verse 20 to 21, merong binabanggit doon ng mga higante rin or mga taong matatangkad talaga. Ang tawag nga sa kanila ay mga Repaim at Anakim. So basahin po natin. Deuteronomy chapter 2, verse 10 hanggang 11. 2 verse 10 ng Deuteronomy, sabi po dito, ang mga Ememeo ay nananahan doon nung una. Bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anaseo. Verse 11. Ang mga ito man ay ibinibilang na mga Refaim, na gaya ng mga Anaseo, ngunit tinatawag silang Ememeo ng mga Moabita. Ayan. So dito, Pastor Bjorn, yung mga Repaim ay dinidescribe sa atin ng mga tao na talagang malalaki. Oo. Di ba? At pagdating dito sa may verse 20 to 21, meron pang isang grupo na tinatawag dito na matatangkad din. 20, verse 21. At chapter 2, verse 20 hanggang 21. Yaon man ay ibinilang na lupain ng mga Refaim. Ang mga Refaim ang tumatahan doon nung una, ngunit tinawag na mga Somsomeo ng mga Amonita. Verse 21. Ang sabi po sa verse 21 ay ganito. Okay, verse 21. Okay. To verse 21. Ang sabi po ay ganito, bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Aniseo, ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila. At sila'y humalili sa kanila at tumahang kahalili nila. Ayan. So dyan, Pastor Bjorn, makikita natin na pati yung mga Anaseo or Anakim ay mga matatangkad na tao rin. So dito makikita po natin, mga kapatid, based sa mga references na ating ginagamit, na yung mga higante roon or yung mga Nephilim na binabanggit sa atin, ay ito yung mga taong matatangkad. Siguro sa panahon natin ngayon, talagang malalaking tao ito. Not necessarily na yung paa pa lang niya ay yun na, isang tangkad na ng tao, nasa 6 feet na talagang mga higante. Ano po? So una, makikita po natin, sasagot po natin, number 1, hindi po mga fallen angels, yung mga malalaking tao na yon, o mga giants na yon, or hindi sila bunga ng pag-aasawa ng mga tao at ng mga fallen angels, bagkos sila po ay, sangayon kay Mrs. White, yung mga anak ni Seth at descendant ni Cain ay nag-asawa, and then ang bunga yung mga Nephilim. Ito yung mga matatangkad na tao, at not necessarily na talagang higante sila na sobrang lalaki, na talagang paa pa lamang ay singlaki na ng isang tao, Pastor Bjorn. Isa pa, Pastor Melvin, nung binabasa ko yung Genesis account sa chapter 1, nung inutusan na magpakarami, yung ibang mga creature, inutusan din na magpakarami. Yung tao, inutusan din na magpakarami. Pero walang record na ang mga anghel ay inutusang magpakarami. Totoo okay? yan. Tapos, nung inutusan din na magpakarami yung mga nilalang ng Panginoon, ang sabi niya ay, magpakarami sila according to their kind. Okay? So, walang ebidensya sa Bible, Pastor Melvin, para makapaglungklod tayo na tao at anghel ay pwedeng makapag-produce. Yan, totoo yan. Kundi maganda yung observation mo, Pastor. Kundi ang binabanggit sa Biblia ay tao-tao, hayop-hayop sa kanilang kind ay makakapag-produce sila. Ayun ang nakikita natin tungkol sa bagay na yon sa banal na kasulatan. Okay, sige. Ayan. So, pwede na po kayong tumawag, mga kaibigan at mga kapatid, or mag-text ng inyo pong mga katanungan. So, habang hinihintay natin yun, Pastor, ay puntahan pa natin ang ilang mga
katanungan dito. Siguro magandang paglingkuran natin itong unang tanong. Kaso mahaba-haba tong tanong na to. Sige, habang mahaba pang oras. Sabi po niya dito from slide 1. Okay? Kay Brother Patrick, sabi niya, ano po ang mensahe ng connections ng Matthew 5:8, 1 Timothy 6:16 at Revelation 22:3-4. Makikita po ba ng mga saved Christians ng face-to-face ang Diyos Ama sa 1,000 years sa langit at New Jerusalem? Ayan, sige. Basahin natin ang talata. Mateo 5:8 at saka unang Timoteo 6:16 at saka Revelation 2:3-4. Sige, basahin natin. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sige. 1 Timothy 6:16. 1 Timothy 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Revelation 22:3-4. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kaniyang mga alipin. Verse 4. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Ayan. So, Pastor, paano natin siya, ang parteng tanong niya ay, makikita ba natin ng face-to-face ang Diyos Ama sa 1,000 years sa langit o sa bagong Jerusalem? Ayan. Thank you so much, Pastor. No? Maganda yung observation at yung question ni Brother Patrick patungkol po rito sa kung makikita pa. Kasi una, pag tinignan po natin maigi dito sa Matthew chapter 5, verse 8, binabanggit dito na yung mga taong malinis ang puso, mapalad sila kasi makikita nila ang Diyos. So dito pinapakita na yung mga malilinis na puso ay makakasama nila ang Diyos at makikita nila ito ng mukhaan. And then pagdating naman sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, ay sinasabi na dito na yung Diyos na tanging, siya yung walang kamatayan, binabanggit yan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. So kumbaga ang implied nito, hindi siya nakita o makikita man. So parang gano'n, no? Parang kahit sa hinaharap, hindi mo siya makikita. So makaniya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Pero pagdating sa Pahayag chapter 22, dito sa verse na ibinigay sa atin, verse 3 hanggang 4, ay merong pangako na sa bagong langit at bagong lupa, ang mga maliligtas ay makakakita sa kanyang muka. Sabi dyan, no? At hindi na magkakaroon ng sumpa at ng luklukan ng Diyos at ng Kordero naroon at sa paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Verse 4, sabi dyan sa verse 4, at makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. So dito, makikita natin na base sa talata, makikita ng mga tao dito sa bagong langit at bagong lupa ang ating Panginoon. Kaya naman, so sa madaling salita po nito, yung pinaka-main question niya ay makikita po ba ng mga saved Christians ng face-to-face ang Diyos Ama sa 1,000 years sa langit at New Jerusalem? Based po sa talata, sa Pahayag, ay makikita nila siya ng mukaan. Ano po, sangayon po rito sa talatang ito. Pero meron diyang may variation dyan Yung detail, kung ano man yung mukhaan, Pastor, hindi na natin masasabi. Totoo yan. No? Basta, gagamit tayo ng mga terms na sinasabi sa banal na kasulatan, pero yung detail noon ay hindi na natin masasabi kung ano pa ang meron doon. Opo. Kaya nga kikita. Yan sabi nila. Kundi ang sabi, doon na sa new heavens and new earth. Pero one thing is for sure, mga kapatid, makakasama natin ang ating Panginoon doon sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin. Pero gaya na sinabi ni Pastor Bjorn, yung mismong detalye kung paano at kung ano yung itsura ng ating Panginoon doon, hindi po natin masasagot sa ngayon yan. Kaya naman ang challenge ay tayo manampalataya talaga sa Panginoon
at talagang magtapat tayo sa Kanya para makita natin at maranasan natin kung ano ba talaga ito. Para lahat ng question natin about sa ating Diyos, magkaroon po tayo ng personal answer patungkol po doon. Kaya siguro, Pastor Melvin, pag naalala ko nung may nagtanong sa akin, Pastor, makikita ba natin sa second coming yung mag-ama? Sabi ko, di tignan natin. Amen. Di ba? Maganda. Para sa akin, Pastor, mas maganda yung makasama tayo. Okay? Kaysa malaman man natin yung details ngayon. Hindi man tayo mapapasama. Yeah. Parang mas nakaka-excite. Yeah. Parang mas magandang karanasan na yung nandun tayo mismo. Totoo yan. Kasi minsan, Pastor, di ba, ang Bible kasi, dinidescribe niya ang tungkol sa Diyos with the limitation of human language. Correct. Kaya any statement ng Bible patungkol sa Diyos, limited po yan ng language nating mga tao. Na yung language natin, hindi talaga niya fully ma-express yung katotohanan talaga pagdating sa Diyos. Ano po? So, yun po yung masasabi natin doon. Ayan. So, salamat, Pastor Melvin. Ayan. So, may pinadala po sa atin si kapatid na Philip from Sorsogon, sabi niya. Saan po sa Bible nasusulat na ang Panginoon ay tinatawag na Diyos ng Ama? Ayan. Ang tanong, Pastor Melvin, dito ay kung tama yung pagkakaintindi ko ay saan or may mababasa ba tayo sa banal na kasulatan na tinawag ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo na Panginoon? Ayan. Saan po sa Bible nasulat na ang Panginoon ay tinawag na Diyos ng Ama? Siguro. Yung Panginoon dyan refers to Christ siguro. Sabi niya, kung saan sa Biblia, natin masusumpungan na yung Ama ay tinawag na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ganda, Pastor. Sagutin mo yan para kung may pagpapakilala ba ang Ama sa kanyang anak na siya ay Diyos. Ayan. Ayan. So, ina-analyze ko yung question. So, kung ang tanong niya ay kinikilala ba ng Ama? Oo. Ang anak bilang Diyos. Oo. Siguro po ang magagamit po natin, masasabi po natin dyan, ang talata na maibibigay po natin ay yung nasa Hebrews chapter 1. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 1. Babasahin ko po sa may verse 8. Ito po ang sabi. Ayan. Sabi po rito, Hebrews chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. So base po dito sa talatang ito, ang Ama po yung nagsasalita rito kasi pag tinaas pa po natin ang basa dyan, makikita natin na yung Ama ang nagsasalita. At tinatawag ng Ama na ang anak ay Diyos. Kaya kung meron po tayong talata, meron po Hebrews chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak, sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos. So kinikilala ng Ama ang anak bilang Diyos at yung kanyang luklukan ay magpakailanman at yung setro ng kanyang katwiran ay siyang setro ng kanyang kaharian. So yun, Pastor Bjorn, yung maikli at direct to the point, direct text na ating magagamit sa kanyang question. Tama, Pastor Melvin, no? Ang ganda ng pagpapakilala ng kung mayroon man magpapakilala sa anak, na tama ang pagpapakilala ay yung kanyang ama. At sa talatang yan, makikita natin na hindi niya sinabing tao ka at di Diyos. Hindi niya sinabing gano'n. Kundi in-address niya yung kanyang anak na siya po ay Diyos. Actually, ang chapter 1 ng Hebrews, Pastor Melvin, ito'y comparison ng angel at saka ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo yan. So, sa chapter 1, mga kapatid, ipinapakita dito yung superiority ni Christ. Okay? At sinong nagsabing mas superior siya? Walang iba, kundi yung kanyang Ama. Amen. Okay? Sabi niya, ikaw ay Diyos. Okay? Di kagaya ng mga anghel. Totoo yun. Ng mga anghel. So, kumbaga, ang Ama mismo, ang siya nagpapatotoo sa kanyang anak. Kung ano ba yung nature nito, kung ano ba yung kalagayan nito. Actually, Pastor Melvin, hindi lang niya pinakilala dyan na Diyos yung kanyang anak.
pinakilala din niya na yung kanyang anak ay si Yahweh. Kung tutuloy mo yung basa hanggang sa verse 12, nagko-quote kasi doon sa Old Testament sa Psalm. At kung titignan mo, Pastor Melvin, yung pinanggalingan ng kinote ng mga talata, makikita natin doon na ang ina-addressan doon ay walang iba kundi si Yahweh. Amen. So, sa paniniwala natin, sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, yung pangalang Yahweh, or yung YHWH, ay kinakapit sa Ama, Anak, at saka sa banal na Espiritu. Amen. Ayan, sige. Puntahan natin ang isa pang katanungan na pinadala po sa atin. Ito, Pastor, isingit natin to. Sa tingin ko ay related yan sa tanong na kanina ni Brother Patrick. Nasagot na natin to. Pagdating ba natin sa langit, makikita natin si Jesus at Ama at Espiritu, di ba? Related na siya doon sa related naman nasagot natin kanina. Okay? Baka pahabol nila, baka sabihin yung banal na Espiritu, hindi natin na-touch. Meron po yan, mga kapatid, sa aklat po ng Isaiah, bigyan na natin yung talata. Isaiah chapter 6, mga kapatid, kung papansinin po ninyo, sabi dito ni Isaiah sa verse 1, 6 verse 1. Sabi dito, noong taong namatay ang Haring Osias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan. Sabi diyan, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at pinuno ang templo ng kanyang kalulatian. Kung itutuloy niyo ba sa mga kaibigan at mga kapatid, yan po ay si YHWH. Okay? Si Yahweh, tunay ho na Diyos yan. At makikita po ninyo dyan, nag-utos din siya sa verses 8 to 9. At itong maganda dito, Pastor Melvin, yung mga pananalitang ito, kinote yan sa New Testament Kinote yan sa New Testament. Doon sa Gawa, chapter 28, 25 to 28, yung nakita doon na Panginoon na si Yahweh, ipinakilala ni Paul, okay, kung sino yung nagsasalita doon. Ito po ang sabi niya. Gawa 28:25. Okay. 28:25. At nang sila hindi nagkakaisa ay nagsialis, pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias na inyong mga magulang. Kung titignan mo dito, Pastor Melvin, yung kinote dito ay yung nandun sa Isaiah chapter 6. So, sino daw yung nagsasalita doon kay propeta Isaias? Ang sabi po ni Pablo, ang Espiritu Santo, kundi ang Espiritu Santo. Okay. So, sabi doon, sa Isaiah chapter 6, verse 1, mga kapatid, patuloy, yung Panginoon na si Yahweh ay nakita. Okay. Pero maganda talaga, Pastor Melvin, nandun tayo. Kaya para makita talaga natin. Tignan natin. Okay? Pastor, bago ka magbasa pa ng tanong, mayroon tayong kaibigan na nagpapa-shoutout. Batiin ko lang. Sige, mag-shoutout tayo, Pastor. Si Brother Robin Barros, si Engineer Robin. Yan. So magandang gabi sa'yo, kapatid. Si Engineer. Yan, si Engineer. Engineer Robin. So ganun din si Sister Eve Sagittarius. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Kay Brother Rudy Castro Nuevo. Sabi niya, purihin ang Panginoon, watching from Tabason, Tangkawayan, Quezon. So magandang gabi po sa inyo, mga kapatid, at happy viewing po. Kung may question po kayo, magtanong lamang po kayo at sa tulong ng Panginoon ay sasagutin po natin ito. Nadala sa ating katanungan. Yan. May nagpadala pa dito, Pastor. Ang sabi niya, ito naman ay siguro historically, ayan, sabi niya, bakit may chapter at verses ang Bible? Ayan. Ganda yung tanong Oo. Kasi magandang, isa yan sa mga magandang nailagay sa banal na kasulatan. Okay? Slide number 2 po, sabi niya, bakit may chapter at verses ang Bible. Originally ba, Pastor, meron ba yan? Actually, Pastor, originally, wala talagang mga chapters and verses ang Bible. Meron nga po akong libro, yung Journey from Text to Translation ni Paul D. Wegner. Nakalagay doon. Diniscuss niya rin yan doon
na nagkaroon tayo ng mga chapter and verses dahil sa pangunguna. Yung isa ay si Stephen Langton. Ayan, noong 1205 AD, siya yung naglagay ng mga chapters. And then si Robert Einstein or Stephanus, siya naman yung naglagay ng mga verses. So, kaya po nagkaroon ng mga chapters and verses po yan para mas madali po natin siyang mabasa at the same time, mas madali po natin siyang mapag-aralan. Kasi pag magkukut ka ng mga verses, mas madali mo nang masasabi kung saan ba nakalagay yon. So, ibig sabihin, isa po siyang paraan na ginamit para mas mapadali yung ating sa ulo ng Bible, pag-aaral ng Bible, mas malaman natin yung mga references kung saan natin kinukuha. Ang naging downside lang yan, Pastor, merong mga thoughts minsan na napuputol doon sa talata at ang akala natin yung next verse hindi nakasama doon sa thought na gustong sabihin nung kabuuhan ng text. Kaya ang kagandahan naman po ngayon, mga kapatid, meron tayong mga bagong Bible translations na kung saan yung kanilang yung mga paragraph naka-arrange. Naglalagay na sila ng mga title. Naglalagay sila ng title na tapos naka-arrange yung mga paragraph na pinagsasama nila doon sa isang paragraph. Ay, yung pericope na tinatawag. So, yun. Kaya mas maiintindihan natin yung mismong nilalaman. Saan ba nagtatapos talaga yung statement ng author at saan ito nag-uumpisa. Kaya nga kung babasahin natin yung mga New Testament writer or yung mga nagsalita sa bagong tipan, sinasabi ni Propeta Isaiah. Diba? Kasi hindi pa nag-exist kasi that time yung kapitulo at saka bersikulo na tinatawag. Kaya nga, malaking bagay ito, Pastor, para sa akin. Kasi kung yung style na gagawin natin, sinasabi sa aklat ng mga awit, hindi naman lahat sa atin maalam or nabasa na ng kabuuan ng aklat ng mga awit. Saan kaya yung sinabi ni Pastor? Natapos ka nang magsalita, sila naghahanap pa lang. Naghahanap pa lang. Saka mahirap i-quote yun. Halimbawa, nakikinig ng sermon. Oy, saan yun? Di ba? Susulat mo pa yun. So, malaking bagay na mas mapapadali yung paghahanap natin sa magitan ng kapitulo at bersikulo na meron tayo ngayon sa banal na kasulatan. Parang magandang i-apply din kay Ellen White, no? Pero meron na kasi kay Ellen White, may paragraph naman. Paragraph, chapter, at saka page. Page, at saka line. Ganun. Okay, so maraming salamat po, kapatid, na nagpadala ng katanungan. Paano po ba ang tamang pagbigkas ng YHWH? Ayan, Pastor, baka may pagbigkas kang natutunan tungkol sa YHWH. Ayan, so ako po, mga kapatid, magiging honest ako rito. Ito pong YHWH, ang tawag kasi natin dito ay tetragrammaton. At ito po sa Hebrew, ito po ay Yod-Heh-Waw-Heh or Yod-Heh-Waw-Heh kasi minsan yung depende sa pronunciation dyan ay depende sa school, di ba? Sa school ng Hebrew. So, sabi ng ilang mga Bible scholars, yung mga nagla-aral talaga ng lingwahe, ang tamang pronunciation nito ay Yahweh. Meron namang iba na Yehovah, o kaya naman ay Yahovah, pero ang pinakamalapit based sa akin pong mga nabasa ay Yahweh. Pero yung pinaka-definite, exact pronunciation talaga nito ay unknown talaga po sa atin. Tayo po, ang mga Bible scholars, ay tinatry nila yung kanilang best to recover kung ano ba talaga yung tamang pronunciation nito. Kasi during the time of Old Testament up to New Testament, ang pangalan kasi ng Panginoon ay napakasagrado. And then every time na mai-encounter po nila yung YHWH, yung tetragrammaton, hindi nila po yan prino-pronounce na Yahweh, kundi ang pronunciation nila madalas ay Adonai, na ang ibig sabihin ay Lord. Kaya mapapansin nyo po sa mga modern translation, ang nakalagay po dyan ay naka-caps lock na Panginoon o kaya naman ay Lord sa mga translation po yan. Ibig sabihin, pag na-encounter nyo sa pagbabasa nyo ng Bible, yung word na Panginoon at yan po ay lahat malalaking letra, sa Hebrew, yan po ay YHWH. Pero kapag yan po ay small letter lang yung iba, halimbawa Lord, yung L ay big letter, yung ORD ay small letter, yan naman po sa Hebrew ay Adonai kapag tumutukoy sa tunay na Diyos. So, kaya naman masasabi ko po yan,
as far as my study is concerned, sa akin pong pag-aaral ay Yahweh po yung nakita ko na pinakamalapit based sa akin pong mga references na nagamit. So, ewan ko lang po sa iba pang research na ginawa ni Pastor Bjorn, baka meron pang mas malalim na nakita patungkol po sa tamang pronunciation nito. Alam mo, Pastor, hanggang ngayon ay ang mga Hudyo ay talagang walang nagsabing eto. Ang salita kasi nila to eh. Oo nga. Walang nagsabing ito talaga ang tamang paraan. Wala silang sinabi, wala silang claim na ganon. Pero maraming nag-try. Okay? Maraming nag-try kung paano nga siya bigkasin. Pero sa mga panahon natin ngayon, pag nadadaanan yan ng mga Hebrew sa mga pagbabasa nila, ang nilalagay na lang nila ay Ha-Hashem. Sa English ay the name. Ganun na lang nila binabanggit. Kapag sinabi nilang the name or Ha-Hashem ay ito yung YH, WH. Talagang very sacred. Oo, very banal para sa kanila yung bagay na ito. Kaya po hindi ho nila binibigkas ng ganung ka-stricto. Sasabi na ito ang tama, ito ang tama. Hindi, wala pong ganon, mga kapatid. Ano ho? Okay. Sige. Pero kung gusto po ninyong pag-aralan, mga kapatid, ng mas malalim, siguro magre-refer tayo, Pastor. Si Jeff Benner, pwede po ninyo siyang hanapin sa YouTube or sa Google. Jeff Benner. Diyan ako nakabasa dati ng kung paano binabasa ng mga Hebreo yung YHWH. Sa kanya ko rin nakita yung Ha-Hashem na tinatawag. Kapag nadadaan nila yung YHWH, sabi nilang nila na Ha-Hashem. Ha-Hashem. Okay, sige, puntahan natin. Yung isa pang pinadalang katanungan dito, mga kapatid, ang sabi po dito, ito, siguro magandang. Okay lang po bang manood ng anime at mag-video game ang isang Kristiyano? Siguro maganda to, Pastor. Alam ko, may maganda kang awitin dati galing sa anime. Maganda yung tanong na to, no? Pwede bang parinig? Ayan, sige. Siguro, ang ating kapatid na ito ay may mga naobserbahan siya or marahil ay gusto niya or hindi. Depende kung anong sitwasyon ni kapatid na John Paul Velasco. Magandang mapahapyawan nga natin yung kanya pong katanungan. At anong maipapayo natin tungkol sa bagay na yun. Siguro dito, Pastor, ay payo siguro yung maibibigay natin kay Brother John Paul. Kasi una sa lahat, ang Bible po kasi ay hindi nag-deal specifically patungkol po sa mga anime and mga video games na makikita po natin. At sa katunayan nga niyan, last year, meron akong nakita sa gumagawa sila naman ng animated series. Hindi ko lang kung series pero anime siya patungkol sa Bible. So kung saan nakita ko na since popular yung anime sa kanilang lugar, sa Japan, diyan ang galing yan So ginamit nila yon bilang isang paraan para matouch yung interest ng mga tao sa mga biblical stories and truths sa pamamagitan ng anime na yon. Kasi kung yung anime nga ginagamit siya para entertainment ng iba at nauubos yung kanilang oras sa panonood na yon, gumawa rin yung ating conference ng paraan para may divert naman yung kanilang isipan. Kaya dito masasabi ko, una, ay siguro ilagay po natin sa mga tamang prinsipyo. Bagamat walang direkta na binabanggit patungkol sa anime and video games, may mga principle po tayong makikita sa Bible para mag-guide yung ating mga isipan kapag tayo po ay nanunood or naglalaro ng mga bagay na ito. Una, maitatanong natin, inaakay ba tayo nito palapit sa Diyos? O tayo ba ay napapalayo dahil sa mga bagay na ito? So yun siguro yung ating magiging first question. Kapag ito ba ay ginagawa ko, mas natutuunan ko ba ng pansin na babaliwala ba yung kumbaga nasasayang ba yung oras ko sa paglalaro nito kaysa sa pagbabasa ng Biblia at pag-worship sa Panginoon? Ako ba'y napapalapit sa Kanya at napapalayo ako sa Kanya? Then pangalawa, nakakaapekto ba ito sa aking relasyon sa Diyos? Kasi kapag yung mga bagay na ito nakakaapekto sa iyo, sa iyong relasyon sa Diyos, mas maganda na sabi nga ng Bible, ano man ang ginagawa mo, gawin mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. At
pangatlo dyan, makikita natin, baka naman ikaw na yung kinokontrol nito. Oh. Hindi na ikaw yung work. Maburo talaga sila sa work, napagod sila sa work, na-exhaust sila sa work, uuwi sila, then manonood sila mga one episode, mga ganyan. So, yun yung kanilang ginagawa dun sa bagay na ito. Kaya, lagi natin tignan, yung principle ng Bible, ito ba ay napapalapit tayo sa Diyos? Baka kinokontrol na tayo nito? O kaya naman ay naaakay ba tayo nito? O ano bang nangyayari sa atin? So, yun yung masasabi ko tungkol sa bagay na ito, Pastor. Ako, Pastor, hindi ako mahilig dyan sa anime. Bagaman may mga nakakapagkwento sa akin, may mga nagsasabi sa akin na, uy, panoorin mo yan, maganda ang kwento niyan. Kwento yan ng mga magkakaibigan. May mga ganun silang sinasabi sa akin. At may mga lesson silang napupulot, ha? May mga, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng reflection sa mga bagay-bagay na pinapanood nila na nakakapag-impluwensya sa kanila sa kanilang pamumuhay, sa bilang mga Kristiyano or bilang mananampalataya. But though, may mga iba din naman kasi na sabi nila masyadong violente, may mga ganun din. Sasabi pa ng iba ay hindi naman totoo, hindi naman totoo. Pero fictional. sa kabila noon ay may mga reflection silang ginagawa. Siguro, isa pong masasabi ko tungkol sa bagay na yun, Pastor, ay may yakapin tayo dapat na prinsipyo sa buhay natin. Okay. Halimbawa, yung binabanggit dito sa Philippians chapter 4, sabi niya, verse 8. Philippians 4, verse 8. Philippians 4, verse 8. Philippians 4, verse 8. Katapos-tapusan, sabi dito mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may mga anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, na isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ay kung magbe-benefit ka sa iyong buhay Kristiyano, why not? No, why not? Pero kung nakikita mo, sa umpisa pa lang, sa tingin mo, nagiging violente ka na. Gaya nga na sinabi mo kanina, Pastor, imbis na silang kumontrol, sila na yung kinokontrol ng pinapanood nila o kaya nilalaro nila. Mga kapatid, delikado. Tumigil na tayo. Tumigil na tayo sa ganyan. No? Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyo pong pinadalang katanungan na yan. Totoo po bang may designated na angel sa bawat tao? Pa-explain po. Agyaman. Aba, talaga si Brother Peter ng Nueva Vizcaya. Wari ko talaga yung Ilocano ito. Kasi taga Nueva Vizcaya Agyaman kami, kabsat. Iti saludsod mo. Okay. So, Pastor, agyaman. Meron ba talagang... Anong agyaman, Pastor? Agyaman, thank you. Thank you. Thank you. Agyaman. Sana yumaman, no? Kala ko yumaman Okay, sige. Meron ba tayong... Siguro, yung isa ibang pananalita, ito tawag nilang guardian angel. Meron ba tayo niyan? Ayan. So, alam niyo, mga kapatid, meron ako nabasa niyan sa Aklat ng Awit na kung saan meron talagang mga nagbabantay ng mga anghel sa mga tao. At isa nga dito sa mga talata na gusto kong makita. Una, yung Hebrews chapter 1, verse 14, na kung saan ay merong binabanggit na ministering angels. Ayan, tingnan po natin. Hebrews chapter 1, verse 14. Ayan. Sabi dyan, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa pakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan. So, based po sa context niyan, ito pong mga espiritu na ito na tagapaglingkod or ministering spirit ay walang iba kundi ang mga anghel. Kasi nga, gaya ng nabanggit natin kanina, ang Hebrews chapter 1 is a comparison between Christ and God's angel. And then, tignan po natin itong Matthew 18, verse 10, na kung saan binabanggit dito na yung mga bata ay meron silang mga anghel. Sabi diyan, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliit na ito. Yung mga bata po ang binabanggit diyan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng muka ng aking ama na nasa langit. So pansinin po natin,
yung mga bata na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, meron po silang mga anghel na palaging nagre-report doon sa Ama. Ano po? Kaya kung ang question, meron bang designated, meron bang mga anghel sa bawat tao? Based po sa talata, ay meron pong mga ministering spirit or ministering angels na kung saan ay nagbabantay po, maging sa mga bata at maging sa atin din, I believe. Maganda, Pastor, ibigay natin tong talatang ito. Nasa Gawa, Kapitulo 12. Pandagdag lang. Gawa 12. Ang talata, mga kapatid, ay umpisahan nga ho natin sa 6 para malaman natin yung kwento. O sa 5. Patuloy. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapot ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. Tingnan mo, Pastor, nakakulong si Pedro at yung church ay nagkaroon ng prayer meeting. Yan. Prayer meeting na sinasama sa panalangin si Pedro. Ayan yung konteksto niya. So verse 6, ayan yung setting. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na naggagapos ng 2 tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Tuloy. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. At lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran. At siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Verse 8. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. Verse 9. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Verse 10, tuloy natin. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila at sila'y nagsilabas at nagpatuloy ng isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. Sige, tuloy lang po natin, mga kapatid. Okay. At nang siya'y makapagnilay, At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kung sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Okay? Sa verse 12, at nang siya'y makapagnilay na ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may mapapamagat na Marcos na kinaroonan ng maraming nagkakatipon at nagsipanalangin. At ito, mga kapatid, at nang siya'y tumuktok sa pintuan ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan. Nakalimutan niya si Pedro. Sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob at pinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, tignan mo, Pastor, gusto kong paninin mo ito. Sabi niya, nauulol ka. Datapot buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At kanilang sinabi na yaoy kaniyang anghel. O, tignan mo, may anghel. May kaisipan nitong mga Hudyo, sabi dito sa verse 15, at kanilang sinabi na yaoy kaniyang anghel. O, tignan mo, kaniyang anghel. So, mayroon siyang lang ganong kaisipan na merong naka-designate na anghel po sa atin. Pero ito kasi gusto kong ipapansin, mga kapatid. Nagkakaroon ng prayer meeting, pinapanalangin si Peter. Nung makalaya, sabi nila, hindi totoo yan. Pinagpipray nyo, nung sinagot yung panalangin nyo, ayaw yung paniwalaan. Di ba nakakalungkot naman nakaranasan yun, sinasama sa prayer nung sinagot yung panalangin, ayaw maniwala. Sinabihan pa siyang nauulol ka.
kapatid. Pero yung concept na merong anghel na itinalaga ang Diyos sa atin, ay ganun din po yung mga pagkilala ng mga mananampalataya nasa banal na kasulatan. Ayan. Okay. Sige. Meron pa po ba tayo dyan sa comment section? Sa Revelation 14:12, na pagtitiyagan ng mga banal, po ba ay masasabing si Kristo at Holy Spirit ang gumagawa para sa atin or combined with human effort ito? Oh, sige nga, Pastor. Yan. Maganda yung tanong ni Brother Patrick sa tungkol dito. Actually, basahin po natin ito. Revelation 14 verse 12 para mas makita po natin. Yan. Revelation chapter 14 verse 12. Tingnan ko rin sa aking Biblia. 14 verse 12 ng Revelation. Sabi niya Yan. dito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitipad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, ang tanong sa atin ni Brother Patrick ay, eto ba daw ang Holy Spirit ba daw at ang ating Panginoon, Jesus, ang gumagawa nito sa atin? Or combined with human effort? Una po sa lahat, mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo, hindi po yan passive faith. Ito po ay active faith. Yung atin pong pagtupad, yung ating pag-iingat ng kautusan ng Diyos, ito po ay patunay ng atin pong pananampalataya na ginagawa natin sapagkat mahal po natin ang ating Panginoon. Napakaraming mga talata, gaya nung nasa 1 John chapter 5, verse 3. 1 John chapter 3, na kung saan binabanggit doon na ang pananampalataya ay ano daw? Ay kapag ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos pero hindi naman tinutupad ng kautusan ay sinungaling po yan. So binabanggit sa atin na ang isang taong tunay na nananampalataya ay gumagawa sa Panginoon. Hindi dahil para siya ay maligtas, kundi dahil siya ay iniligtas ng Diyos. Kaya nga sabi ni Christ, if you love me, keep my commandments. And apart from me, you cannot do anything. So makakagawa tayo dahil sa kalakasang ibinibigay ng Diyos sa atin. So ngayon, bago natin sagutin yung caller, mabilis lang po ito. Sa aklat po kasi ng Philippians, chapter 2. Basahin po natin yung verse 12 para makita natin. Totoo po, tayo po ay nagpapasakop sa Diyos para atin po ito, para atin siyang masunod. Pero tignan po niyo ito. Philippians chapter 2, verse 12 hanggang 13. Sabi po rito, kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko kundi bagkos sa ngayon, ako'y wala na ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo upang sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kaloob. So, dito makikita po natin na ang Diyos po ay gumagawa sa atin para tayo po ay makagawa. So, yung binabanggit po rito sa Revelation chapter 14, verse 12, ay tayo po ay nagpapasakop sa Diyos. Totoo, ang Diyos ay gumagawa sa atin at yung, siyempre may combine dyan ng ating human effort not to be saved, but to allow God's will na siyang mapulfill din natin at magawa natin, Pastor. Tama. Amen, amen. Ayan, tanggapin ho natin ang tawag mula sa Aurora, si kapatid na Alem. Magandang gabi po sa inyo. Sige po, ano po ang inyong pong katanungan? Ito, very common, kaya lang medyo gusto ko lang yung talaga kung ano yung isasagot doon. Alam, kasi matagal ko lang gusto tumawag, laging busy kasi. Ito rin tanong ko. Ano ko ba talagang ibig sabihin nung nasa Colossians 1:15? Kasi ang sabi, pangalay siya sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, created being siya. Okay. Sige, Pastor, ano daw po ang ibig sabihin ng nasa Colossians 1:15? Yung salitang panganay doon, paano ba natin siya iniintindi? First created ba or ano? Ayan, basahin po natin siguro Colossians chapter 1 verse 15. Thank you so much po. Napakaganda po ng inyong question kasi maraming mga churches ang meron pong iba't ibang interpretation pagdating po sa talatang ito. Ang sabi dito, 1 verse 15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, ang ibig bang sabihin nito, siya yung first
creation ng ating Panginoon, ng Diyos. So kung titignan po natin, sa Bible po kasi, hindi porket panganay, ibig sabihin na ay first created or first creature. In fact, sa ibang mga translation gaya ng CEV, yung word na ginamit sa panganay ay superior to all. Ayan, pansinin niyo po Christ is exactly like God, who cannot be seen. He is the firstborn son, superior to all creation. So dito sa talatang ito, mga kapatid, sa translation na ito, pinapakita sa atin na si Kristo ay superior sa lahat ng mga nilikha. Kasi halimbawa po niyan, si David, alam naman natin na siya ay bunso sa magkakapatid. Pero tinawag po siyang panganay. Halimbawa, dito po sa awit 89, verse 20. Tignan po natin. Awit 29, verse 20. Tignan po natin yung binabanggit. Tignan po natin sa ating screen. Awit 89, verse 20. Ganito po natin siya mababasa. Ayan. Antayin lang po natin na mag-flash sa atin pong screen. Psalms 89 verse 20. So basahin ko na lang po. Pag wala dyan, basahin ko po sa aking Bible. Ito po ang sabi, 89 verse 20. Yan. Aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis. Pansinin niyo po si David po ito. Pagdating sa verse 27, akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. So dito makikita natin na ang pagiging panganay ni David ay siya yung pinakamataas sa lahat ng hari sa lupa. So same thing kay Jesus Christ. Kaya no wonder sa CEV binabanggit na siya ay superior to all. At isa pa, mas magkapagbibigay sa atin yan, Pastor Bjorn, siguro i-share mo sa amin din, yung pinagkaiba ng Greek word na ginamit dito, yung prototokos at protoktesis. Alam mo, Pastor, yung prototokos kasi dyan, binanggit din yung firstborn. Binanggit din kasi yan kung sa mga sunod na talata eh. Kasi kung ang interpretation natin dyan ay sasabihin natin siya yung una dahil sa salita pong firstborn, kung itutuloy po natin yung talata, Pastor Melvin, binabanggit din po dyan sa, ituloy nga po natin, sa 15 kanina yun, di ba? Ituloy ho natin sa verse 18. Verse 18, ang sabi po dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay may magkaroon siya ng kadakilaan. So, siya ba ang unang namatay? Marami nang namatay. Si Abel pa lang namatay na eh. Kung ang salitang panganay sa mga patay ay nangangahulog ang una, siya bang unang namatay? Or siya bang unang nabuhay na maguli? Hindi rin naman. May nauna din naman sa kanya. Di ba, Pastor? So, paano natin siya tinitignan, mga kapatid? Yung salita pong firstborn po sa context ng Colossians chapter 1. Ito po ay nangangahulugang preeminence. Ano, okay? Preeminence. Yung kanyang kadakilaan compare sa mga nilalang ng Panginoon. Nais ko natin din bigyan pa ng isang talata si kapatid, sa aklat ng John. Tignan natin kung magiging posible ba na siya yung unang nilalang. Magiging posible ba sa ibang linya ng banal na kasulatan. Sa John chapter 1, verse 1 to 3. Sige nga po. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Verse 2. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Verse 3. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Possible daw ba na merong magawa, Pastor Melvin, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo? Sabi ng talata kung wala siya, kung wala siya, walang magagawa. Diba? So paano? Kung wala siya, walang magagawa, paano siya nagawa? Samantalang wala siya. Yan. Totoo yan. Diba? So, ibig sabihin, yung kanyang existence, necessary. Dapat, hindi talaga natin siya masasabi na siya ay first created. Okay?
kundi siya po ay mataas. I-compare mo sa mga nilalang ng atin pong Panginoon. Okay, thank you po. Okay, maraming salamat po, Brother Okay, Alem, sa thank you. inyong Salamat din po. katanungan. God bless po. Okay, God bless. Thank you. Okay, sige. Ihabol natin siguro ang isa pang katanungan kung meron pa po dyan, mga kapatid. Ito, meron po ba talagang proper dress code para sa pagsamba, Pastor? Paano ba tayo manamit sa pagsamba natin sa Panginoon? Siyempre naman po, kumbaga may kita natin na dapat ay maayos yung ating pananamit sa atin pong pagsamba. Although walang binabanggit sa atin na dapat nakanektay ka, dapat nakabarong ka, kundi may kita natin yung prinsipyo Halimbawa, yung binabanggit sa atin sa Timothy, doon sa Peter, na tayo ay magdamit ng maayos, ng marangal. Kumbaga ay hindi ka nagyayabag sa pamamagitan ng iyong kasuotan, kundi may kasimplihan at kumbaga ay magdamit ka sang-ayon sa okasyon, sang-ayon sa lugar na pinupuntahan mo. Kung halimbawa magsisimba ka, syempre ay mas maganda na yung ating pananamit po ay maayos, formal. Kasi para nang sa ganun, hindi siya makakadistract din sa iba na sumasambang kasama mo. Kasi may iba na nadidistract. Depende sa kasuotan, Pastor. Depende sa nakikita kasi minsan yan, Pastor. No? So, imbis na makatempt tayo, dapat makapagpalakas na lang tayo ng pananampalataya. Opo. Ano? Okay, sige. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong mga pinadalang katanungan, Pastor. Dadako na tayo ngayon sa mga prayer request po natin na pinadala po sa atin. Maganda po na ang ating mga viewers ay maisama natin sa atin pong pananalangin. So, meron na po ba tayong mga napadalang mga prayer request, mga kapatid? Okay, puntahan natin. Ito po, Pastor Melvin, pangunahan niyo po sa Sige, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong hapon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po nakapag-aral ng inyong salita at nawa sa mga bagay po na amin na ibahagi ay makatulong po ito upang ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo ay makinabang sa inyo pong salita at nawa ma-encourage ang bawat isa na mag-aral ng patuloy ng inyo pong banal na kasulatan. At ngayon pong gabi, amin pong ipinapanalangin sa inyo ang ilan po sa aming mga kapatid na meron pong mga pinagdadaanan sa buhay, na merong mga merong mga kahirapan na kanila pong nararanasan. Dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang mga prayer requests ng ilan po sa aming mga viewers na kung saan ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa hospital. Ang ilan po sa kanila ay nag-undergone ng operation at yung iba naman po sa kanila ay nagpapagaling mula sa kanila pong titinding mga karamdaman na nararanasan sa kanilang mga buhay. Idinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang kagalingan ng mga kaibigan, mga kapatid, ng mga viewers namin na kung saan ay meron pong iba't ibang karamdaman na sa kasalukuyan ay nasa banig ng karamdaman at nasa ospital. At ganoon din po, Panginoon, akin din pong dinadalangin sa inyo ang amin din pong mga kapatid at mga mahal sa buhay na kung saan ay meron po silang mga matitinding karamdaman gaya po ng cancer. Ang ilan po sa kanila naman ay may family members na umanaw na. Amin pong dinadalangin sa inyo na ang kanila pong buhay ay magkaroon po ng pag-asa, makasumpong sila ng kagalingan sang-ayon sa inyong kalooban patungkol po sa mga bagay na ito na kanila pong nararanasan. At dinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang ilan po naming mga kaibigan na sa ngayon ay nag-aaral pa rin ng inyong salita, na sila po ay nagnanais na maunawaan at matuklasan kung ano ba ang inyong kalooban sa kanilang mga buhay. Sa bingit, sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral, Panginoon, tulungan sila na makita ang inyo pong kalooban. At nawa, kami po yung umaasa na dumating ang panahon na ang ilan po sa kanila at lahat po sila ay makasama po namin sa isang pananampalataya na naglilingkod po sa inyo. Hangad po namin, Panginoon, na ang programang ito ay makapagbigay ng karunungan sa bawat isa. Amen. Ang Holy Spirit ang siyang manahan sa aming puso't isipan. At kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng proteksyon. Ang lahat na ito ay amin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa Kanya pong kabutihan at sa Kanya pong malalim na pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin at pagsubaybay. Ito lamang po sa programang Katotohanan.